Merry Christmas, mga inaanak. At nandito na naman tayo sa... masasabi mo bang series to? Ginawa kasi natin last year to. Yearly episode. Yearly episode. Yung ating, siguro matatawag nating tipid tips, tipid hacks para sa Noche Buena. Kasi alam naman natin na Pasko, bagong taon, doon talaga tayo naghahanda. Minsan nga, di na tayo naghahanda sa birthday. Pero Noche Buena o Media Noche, naghahanda tayo. Ang title nito, 1,500. Noche Buena, nakita nyo naman siguro, di ba? Last year. ₱1,000 Noche Buena ang ginawa natin. Pero kasi, medyo palagay ko naramdaman ko na ngayong taon medyo sinwerte ko. Yun. Medyo gumanda ng konti ang buhay mo. Baka, I mean, maaring hindi, pero sana ganun, di ba? Kasi wishing you all the best, mga inaanak, di ba? Kung dati, 1,000 lang ang budget natin ngayon, 1,500 na pre. Tapos, hindi ko alam kung, mula last year, mas nagmahal ba ang... sorry, Mr. Palengke pala. Yeah! Sorry. Teka. Oh. May bagong May assistant. May assistant siya. Si Oy! Pinampunas mo sa lamesa yan, ha? So, ang tanong ko sa inyong dalawa, mula ba last year hanggang this year, medyo mas nagmahal ba ang bilihin o nag-maintain naman siya? Yung sa December, December tumataas talaga. Nagmahal siya. Siguro, isa rin yung dahilan kung bakit tayo mag-1.5 ngayon kasi ayon sa atin dalawang eksperto kuno, nagmahal daw, di ba? So, 1.5, Noche Buena, pero sa totoo lang, itong Noche Buena to pwede nyo rin gawin sa Media Noche, di ba? Kasi magkadikit yun di ba? Mas mas timely to para sa Pasko at bagong taon 2023, di ba? Sasabihin ko, nakalimutan ko. Magsimula na? O, sige, sabi ni Abby, magsimula na daw. Tara. Mr. Palengke. Simulan na natin to, Mr. Palengke. Ang una natin lulutuin ay embutido, pare. Last year, meron tayong chicken ham. Ngayon, ang gagawin natin embutido. Nalaman ko kasi na ang embutido pala ay celebratory dish para sa iba. Pero kung titingnan mo, ang embutido ay parang rough ham lang naman siya na merong konting extenders. And last year, manok ang ginamit natin. Ngayon, dahil medyo mataas yung budget natin, baboy ang gagamitin natin. Bilis ng pagsusumong ganun, sinasabi ko sa'yo. Minsan isang taon lang tayo magtatrabaho dito sa aking workshop. Uy, ako si Santa. Ay, ikaw si Santa! Sorry. Bago pala tayo magsimula, gusto ko lang sabihin, tulad ng ginawa natin last year, meron tayong mga ingredients dito na hindi kasama sa costing. Yung mga reasonable isipin na meron na kayo sa bahay. Dati kasi ang ginawa natin, yung isang sibuyas, naka-costing to, tapos hinahati pa natin. Halimbawa, eto. So, itong breadcrumbs na to, hindi to lahat gagamitin sa embutido, pero binili namin to, and ikikip namin yung buo, pero hindi namin siya kinost at, kunyari, kalahati lang yung gagamitin. Hindi namin kinost at kalahati, kinost na rin namin ang buo. So, technically speaking, etong dalawang market representatives natin, nung umalis sila, ang dala lang talaga nila ay 1.5. So, kung yan, nakasagi ng garapon, iiyak yung mga yan. Wala silang pambayad. So, mas makatotohanan tong natin. Hindi ko sinasabing hindi makatotohanan yung last year, pero yun yung nilalaban ni Alvin sa akin kung bibili ka ng isang malaki, tapos sasabihin mo, kalahati lang yung gagamitin mo, ang gara nun. Pork embutido, pwede kong matawagan ng ating dalawang market representative. Ang tawag, alam mo, ito ang ating mga palengkelbs. Palengkelbs. Kasi pinatanggal mo namin yung tenga. Baka pagkagulo sa palengke, pag nakita mahaba yung tenga. Tsaka dahil mong chismis na masasagap doon kapag mahaba yung tenga mo, di ba? Pork embutido, pare. Magsisimula yun sa ating pork giniling, pare. Ang pork giniling natin ay half kilo. Magkano tong half kilo na to? Yung kudigo nyo. Magkano tong half kilo na kinapapahiya tayo? 150. 150 pesos. Jerome, paki-add na lang lahat, Next na kailangan natin ay 2 itlog. 9 isa. So, 18 pesos. Next na kailangan natin ay carrots. Magkano tong carrots na to? 10 piso. Okay. Nung nakaraan, meron pa tayong mga grammage, di ba? Ngayon, pira-piraso na lang kasi mas realistic yun. Diba? Next ay sibuyas na pula. Mas mura ba ang sibuyas na pula? Parehas lang. Hindi, mas mura to. Mas mura ang sibuyas na pula. Hindi naman, malaki ba yung diferensya? Hindi naman, pero mas mura ng konti to. Magkano to sibuyas na to? 10 piso. Bawang, magkano tong bawang na to? 10. Ay, 5 lang yan. 5 lang to. Next, cornstarch. Magkano tong cornstarch na to? 5.
5. Okay. Etong cornstarch na to, hindi ko alam ano timbang nito. Pero ito yung tingi-tinging cornstarch na nabibili sa palengke na nakarepack. Kung meron sa palengke namin, malamang meron din sa inyo niyan. Oo. And ano to ito yung, wala naman kasing nabibiling cornstarch na maliliit talaga sa grocery no? So, repack-repack na lang talaga. Kung meron kayong cornstarch na marami sa inyo, edi mahusay. Diba? Breadcrumbs. Magkano to? 35. Kabisado Ang galing itong mga to Palengke Brothers. Oh. Magkano kilo ng hipon? Ano, nag-iba na ngayon eh. Ano nag-iba na? Sagutin mo, magkano kilo ng hipon? 360. No coaching please from the audience. So, ito yung sinasabi ko na hindi natin gagamitin lahat to, pero naka-costing pa rin to doon. Naka-costing pa rin to doon. Tapos, sa iba pang gagamitin natin, yung mga patis o asin, paminta, it is reasonable to think na meron kayo nun sa bahay. Pare, ay maraming salamat po, pwede na po kayong magpahinga. So gawin na natin to. Ngayon, meron lang akong naisip bigla ngayon. Aluminum foil. Etong aluminum foil namin, pilas-pilas na lang kami dito Pero siguro, it is not reasonable to think na meron kayo sa bahay neto. Ay, oo, sa amin lagi may ganyan. May aluminum foil lagi sa inyo. Yun. Kung wala kayong aluminum foil, hiram muna kayo sa tsuhin nyo, di ba? Pag balik nyo na lang mamaya. Ngayon ang tanong ko, yung maliit na foil, magkano yun? Mga 15 yun, di ba? O, 12. 12. Ngayon, pag nilagyan natin ng 12 ito, pasok pa rin sa budget namin. Pero, hindi natin isasama sa costing to. Kasi, una, pwede nga kayong humingi sa tsuhin nyo. Pangalawa, pwede kayong gumawa ng everlasting style. Tama, sa Salyanera. Kung wala kayong aluminum foil, for sure, meron yung tsuhin nyo. Pero, pwede nang wala. Pwede nang wala. Okay lang na wala. So, hindi natin isasama sa costing yan. Kahit isama natin sa costing yan, pasok pa rin. It is still... inserted. Pasok mo. Giniling, pare. Yan, lagyan natin yan dyan. Itlog. Itabi muna natin yan dyan. Kasi next nating titirahin yung mga gulay natin. Nga pala, no, kapag kayo nagtitipid, aware kayo sa mga trimmings nyo, Ganyan lang dapat, Ganyan lang dapat. Tapos, eto, konti dito. Walang karot sa costing pala. Walang karot sa costing. Sa ibang, ano pala ito, pre? Sa iba ba Sa to? pinsek prito sana pala ito. Hindi, kalahati lang gamitin natin. Ngayon, kung eto ay wala sa budget, din pakadagdag mo yung 10 piso dun sa total natin. Baka makalimutan mo yun, Kaya na natin yan dyan. Tapos, sibuyas. Again, hindi nyo kailangan ng food processor, Talagang tinamad lang ako. Tapos yung bawang natin. Sa bawang natin, kinosting natin to, pero kalahati lang yung gagamitin natin dito. Ito yun naman lahat Kung naghihinala kayo na itsuhin nyo nagwawala sa madaling araw, aswang. Diba? Pwede nyo, hindi, malay mo, diba? Katamad! Si katamad, alam mo kung sino yun, pre. Si tamad ng tumandaan. Lagyan na natin yan, Dayan. Again, itong cornstarch natin, naka-costing ng buo to, pero hindi natin gagamitin lahat. 5 piso lang talaga to. Ayos, Breadcrumbs. Itong breadcrumbs, ito yung pinaka-extender natin. It is reasonable to think na meron kayong asin, pare. Ngayon, kung wala kayong asin sa inyo, huwag ka munang bumili ng data, pre. Bili ka muna ng asin, di ba? Huwag mo na mag-Facebook. Facebook o kain. Oo, di ba? Wala tayong asin ng bahay. Wala kayo, mag-TikTok wala tayong asin. Tama. It is reasonable to think na meron kayong paminta sa inyo, pare. Ay, TikTok, wala kayong paminta. Paano? Wala tayong paminta. Wala akong pakialam. Namutakin na natin to. Actually, talagang gugustuhin nyo, pwede pa tayo magdagdag ng tubig dito. Dahil nagdagdag tayo ng breadcrumbs, pare. Ang dami nung giniling natin dito. Ito niluluto natin ay good for, siguro, dati good for 4 lang Ano natin to To the, meron tayong hindi pwede tayong fake news tayo. Tama, Banggit lang tama, tayo ng banggit. tama. Basa. Si Olive ay aking sinabi. Ay, sorry. Household in the Philippines have an average of 4.2 members. So, apat. May mali. Bata. So, nagdagdag pa ako ng breadcrumbs kasi nararamdaman ko na kaya pa. Ang tatanda na natin, pre. Ang tatanda na natin, nakakahiya. Jerome, edit mo nga si George. Gawin mong kalbo saglit. 1, 2, 3. Bagong bayani. Kung nag-gets nyo kami, maraming salamat. Kung hindi, tawa na lang. Makitawa na lang din kayo. Makitawa na lang kayo. Anyway, eto na siya, pre. Isang malaki, Kasi eto yung parang hamon nyo, Eto yung centerpiece, Teka lang. Pagka ganung style kasi, medyo maluwag yung ano niya. Yung pagkaka-foil niya. Check natin kung kakasya. Akasya. So, sobrang sarap ito yung embutido. Magbibenta ka ng gamit dito. Mahigpit na siya. Sabi nga nila, if it's not tight, It's not right. tama. So, ilagay na natin yan dyan. Ha! Hindi ako napasok!
Lutuin natin to for tansya ko mga 1 oras. Ay, anasay. Exactly, pre. Pre, hindi to 4 to 5. Di ba? Maramihan to. Teka lang. Init, gago. Bango? Yung embutido, sir. Kala ko kasi ang nire-refer mo yung pabango ko. Tanong mo anong pabango Ay, ko? ano ba pabango mo, sir? Ang pabango ko ay perfume treats, pare. Ito yan. Ayan, pare. Ito yung gamit ko, pare. Oh. Ano ba yung gamit? Calvin Klein, pare. Ano ulit? Ito yung gamit ko, oh. Calvin Klein. CK1. Ito talaga magpabango. Turuan ko kayo magpabango. Ha? Kasi pagka ganyan, nandyan lang. Gusto mo kumalat sa buong katawan. Ganon, pare. Kalat na kalat yun. O ngayon, amuin mo ako. Oo, simsimin mo ako. Okay na. Sobrang lakas. Amoy ko gandi. Amoy mo talaga hanggang dito, di ba? Pre, alam mo ba, ang tagal ng amoy nito. Siyempre. Kahit di ako maligo hanggang bukas, di ba? Uy. Kaya sa mga interesado rito, andyan yung shop link sa baba. Click nyo lang mga inaanak. I'll love you all. Uy, Ang ganda pang masko. tama, ang ganda pa masko nito. Ang ganda pang masko niya. Oo, tapos check nyo rin, alam ko may sale. Be, maglagay ka ng sale, ah. Di ba? Amoy yung buti. Diba? Oh, uwi na. Ayan na. Wala bang ano? Di ba pwedeng tapusin natin to bago kayo umuwi? Pucha, yung cameraman, di ba lang kinat to? So yun nga. Ang next na gagawin natin ay chicken barbecue. So, ang ating palengke representatives, pwede ba kayo maimbitahan dito? Palengke Elves. Yan. So, etong gagamitin natin ay chicken breast. Ang chicken breast na gagamitin natin dito ay 1 kilo. Medyo mahal. Medyo mahal to. Magkano 1 kilo ng chicken breast? Nung binili namin ito, halagang 300. Halagang 300 to. Lampas 1 kilo to. Nagpas, 3. Okay. So, halagang 300 to. Siniwa na pala namin. Hindi namin pinahiwa sa palengke yan, ha? Kami na naghiwa niyan. Yung hiwang barbecue lang naman. Alam niyo na naman siguro yan. Next na essential para sa Pinoy barbecue. Pinoy ketchup. Banana ketchup. Magkano tong banana ketchup na to? 30. Medyo mahal. Hindi natin gagamitin lahat to. Eh di ayos, may sausawan pa kayo, di ba? Kasi baka mamaya, pwede ko sabihin na it is reasonable to think na meron kayong ketchup. Baka bugbugin ka naman ng tatay mo. Kasi nagluto ng Shanghai, alam may ketchup, tapos wala na pala. Di ba? Yari ka doon. So 30 to, pero hindi natin ubusin lahat to. Next ay kalamansi. Gano'ng karami to? 1/4 to, no? Magkano to? 20. Actually, marami rin to. Survive na sana sa 10 piso to, di ba? So, pag bumili kayo ng 10 pisong kalamansi, yung 10 piso, pwede nyo pang gamitin sa iba, di ba? Pero 20 ang ilalagay natin sa costing. Next na kailangan natin ay barbecue stick. Etong barbecue stick na to, maganda pa nga yung barbecue stick na binili ni Midi eh. Mahal pa yan. Mahal pa to. Ito yung bilog. Ayan o. Hindi yung kwadrado, pre. Di ba? Magkano tong barbecue stick na to? 20 yan. 20. May 10 ba? May mabibili 10? 12, 15. 12-15. Cut mo muna na naiihi ako. Next na kailangan natin ay lengu. Pare, sinama natin sa costing to kasi feeling ko wala naman kayong uling sa inyo. Oo, di ba? So, bumili talaga kami ng uling. Magkano tong uling na to? Kulang isa niya. 10 isa. So, 20 pesos to. Yung presyo ng uling, sa pagkakaalam ko, sobrang nakadepende sa lugar to eh. Nakadepende sa lugar to eh. Minsan baka mas mura yung uling sa inyo. Di maganda. Next, na kailangan natin ay, pumunta na ako sa dako pa rito. Kasi ito yung mga ingredient na reasonable to think na meron kayo pare. Toyo. Kung wala kayong toyo, Ito naman sa girlfriend mo. ay, baka ikaw. Girlfriend ko walang toyo. Eh, wala naman ang girlfriend. Eh. Yun, kawawa ka naman. Next na ingredient na malamang meron kayo ay asukal. Yan. Ay na naman yung asukal natin. Two-tone na naman yung asukal natin. Medyo aminin natin, may presyo ang asukal. Pero kung ano na kayo sa pangkape ng nanay nyo, alam mo yun? At saka hindi rin naman ganun karami ang gagamitin nating asukal dito kasi ang tamis natin at ang majority ng lasa sa ketchup talaga magaling. Kasi para sa akin, ang essence ng ketchup, ng barbecue, hindi ng Pasko, ay Tamis. tawag dito, yung ketchup, yung sunog na ketchup, di ba? Tapos meron pa ba akong nakakalimutan? Mayabang kasi, ayaw kasi mag-code ko eh. Kompleto na. Okay. So magkano ang total nun? 390 pesos. Oo, yung mga toyo-toyo, di natin sinama. 390 pesos para sa 1 kilo, that is not bad, di ba? So ngayon, timplahan na natin to. So ang ating chicken breast na nandyan na mahigit 1 kilo raw. Yan, banana ketchup. Kalamansi, eto na yung around kalahati ito, no? Basta bawasan pa. Nabawasan pa. Actually, pwede yung lagyan ng suka yan. Pero eto, gawin nyo to. Yung balat ng kalamansi, sama nyo sa baba. Huwag nyo kakainin. Paminta. Again, it is reasonable to think na meron kayong paminta sa inyo. Asukal, konti lang, mga ganyan lang. Isang kape lang ni Alvin yan eh. Di ba? Kape ko na
nasa isang araw yan. Oh, grabe. Tapos, dagdag lang na konting asin. Ngayon, para lang mas masarap, kunyari nagmamadali ka talaga. Stick mo na to, tapos lutuin mo na. Baka pwede na kasi malilit naman yung hiwa niyan, di ba? Pero para lang mas masarap, ibabad natin to for kahit gaano katagal. Mas maganda nga to overnight eh. Pero kung gaano karaming oras meron kayo, pero sana at least 1 oras. So okay na to. Muna natin, tapos mamaya tuhugin na natin. Ito na, pre. Kasi hindi na kami ng uling. So alam nyo na yung setup. Kung anong ihawan meron kayo doon, edi sa inyo, edi kayo. Pero kami bricks lang, di ba? 1980, 1920. Oh, tiglilima. 20 stick. Actually, no, kung 300 plus to, pag nagbaboy kayo, medyo mas konti lang yung... Siguro kung eto 20 stick, baka makagawa kayo mga 17 sa 300 pesos na nakasim, no? Kasi halos din naman nagkakalayo yung presyo, di ba? Sana na natin to, par. Ihawan nyo, pahiran nyo ng mantika. I mean, siguro it's reasonable to think na may mantika kayo sa bahay, di ba? Ako, ito na lang. Natamad ako eh. Pero, mantika lang. Dami pre, 20 na stick. Yung mga pag-i-stick namin dito, hindi na pantay-pantay. Actually, pag-i-stick pala nila, hindi pala ako nag-stick na ito. Ngayon, may mali kaming ginawa. Una, hinari ko si Ian. Pangalawa, ay sorry. Hindi. Ito yung gamot para matuto ko magsinungaling para sa ikasasaya ng iba. Nagbago ka na, sinasaktan mo na ako talaga. Gusto mo talaga saktan kita? Yung gamot ko sa galit, Ito naman yung pampakalma ko. Okay. Ngayon, may mali kaming ginawa and that is tinapon namin yung marination. Oo. Sabi ni Ami, Kuya, tatapon na ba to? Oo, tapon mo na. Maya-maya. Hindi, asan yung sauce? Ang gamot ko sa utak. Asan na ba yun? Ayun. Naku, nakalimutan ko na. Uy, pampalaki ng yan. Hindi Dragon! Ang laki! Ako tingin ko more than enough tong uling na to para dito. Yung susunod nating lulutuin after nito, sa uling din natin isasalang. Pero, walang provision dun para sa uling, pero lalagyan na rin namin kasi wala eh. Maluwag pa eh. Maluwag pa yung budget namin eh, di ba? So, lutuin lang namin to, tapos balikan nyo ako dito later. Paro, ang ganda oh. Naku, late naman ito, kulang pa. Decent yung itsura niya, tutuwa ako. Sabi nga ni Ami, di ganyan niluluto, amoy kanto daw. Ewan ko, ba't ganyan amoy ng kanto sa inyo? Ano ba yun? Pero, ang tinutuko niya siguro, amoy kanto barbecue. Oo. Actually, buhay na buhay pa yung uling talaga. Oh. Iyan. Pare, okay na rin to. At saka maganda dito sa manok, medyo mabilis lang din talaga siyang maluto. Pero, akalain mo bang 300 lang yan? Pare, ito na ang ating chicken barbecue. Di ba? Napakaganda. Tinan mo naman yan, di ba? Look at that. Ang dami yung makakakain. Dami niyan, di ba? Kahit kapitbahay yung buraot, makakain dyan. Anyway, magmadali na tayo kasi yung susunod natin lulutuin, dito pa rin natin sa uling isasalang, pare. Ang next natin lulutuin ay baked bangus, pare. Hindi talaga siya baked. I-grill natin siya kasi grilled bangus to. Pero baked bangus style in the sense na may keso siya. Ngayon, may problema ako dyan. Bago pala yan. Pakita muna natin yung mga ingredients natin. Mr. Palengke at Boy Palengke, ang unang kailangan natin dyan ay bangus. Bangus, boneless, may kaliskes. Pare, yun ang ano dyan, specification dyan. Magkano tong bangus na to? 50. 150? Hindi tinitignan. Hindi Teka tinitignan. nga. Hindi na tinitignan. Oh, di tinitingnan. Tingnan nga na. Akala ko. Ito si Boy Palengke. Oy! Tapos, next natin kailangan ay keso. Ngayon, eto, magkano tong keso na to? 53. Ito, yung kesong hindi natutunaw. I mean, natutunaw siya, pero hindi siya mabilis matunaw, pare. So, gagawa tayo ng paraan para matunaw natin to. Para matunaw natin siya. Medyo mahirap at di ako sure kung gagana siya. And basically, ito lang yung kailangan natin dyan. Kasi yung isang kailangan na lang natin dyan, asin. Actually, dapat meron pang mayonnaise yan. Kasi mag-over budget tayo. Pero kayo, kung meron kayong nakatambak na mayonnaise dyan, pahiran nyo, di ba? Oo, ladies choice, napakasarap nun. So, magkano ang total neto? 203. 203. Murang-mura, di ba? May kasamang himas pa, di ba? So, gawin na natin to, mga kalama. Pogi. Hindi, pogi talaga. Talaga ako nakakaya. Parang puro libag na dyan sa ano. Kamay na nakakayas mo. Kang kakain, ha? Patunayan mo ang malinis yung kamay ko. Patunayan mo malinis yung kamay ko, Alvin. Talaga ba? Oo, pre. Talaga ba? Oo. Ginawa ka! Wala tayong tubig! Ang bilis ng karma, pre! Tapos, pwede kayong gumamit ng dahon na saging para mura-mura. Ginamit natin sa... Sa bibingka. Or pwede rin kayong gumamit ng aluminum foil. Pag wala kayo, saka kayo manghihingi. Sa tsuhin. Kagabi nga, 4 AM, nagwawalis yan. Hindi ko to, wag kang magwawalis madaling araw, lalabas sa swelty. Actually, ang laki na itong bangus na to, ha? 150 yan.
i-grate mo lang yung keso sa taas, tapos ipapasok mo sa oven. Pero kung wala kayong oven, baka naman pabiling ko pa kayo. Hindi ganun, pre. Hindi ganun. Kung ano lang meron tayo, malamang meron naman kayong ihawan sa inyo. Madali lang naman mag-setup niyan, di ba? Para ano tayo, pre? No excuse, di ba? Asin. Hindi kasama sa costing kasi It is reasonable enough to think to think. na meron kayong asin sa bahay nyo. Paminta optional, pero Yan, tapos kung wala, it is reasonable to think na meron kayong paminta sa bahay. And tama si Alvin, piso lang naman yan. It is only 1 peso. May pisong paminta pa ba? Tapos lutuin na lang natin yan. Hintayin na lang natin na maluto. So, umakit pa ako sa kwarto ng Choy, kasi hingi pa ako ng foil. Yan. Tinakpan ko lang para yung steam na umangat, bumalik sa bangus at maluto yung mga parts na 100% luto yan. Ngayon, hindi siya mukhang big bangus. Ngayon, nagsasabaw-sabaw siya. Kasi kumatas yung bangus natin. Mamaya, kapag lumamig ng konti, magsesettle yan. Ngayon, eto, kung trip nyo lang naman, kung meron kayo sa bahay, blowtorch, para lang, kung walang problema, ganun pa rin naman lasa niya. Walang mababago, di ba? So, blowtorch, kung meron. Yan. Yung tito ko kasi, wala siyang blowtorch. Meron siyang lighter na... Pare, at ito na ang ating baked bangus, di ba? Pin mo yun, nakagawa tayo yan. Ang ganda, oh, di ba? So, okay na to. Doon na tayo sa next natin. Cut. Yung, ano yun? Technique para makamot mo yung loob ng ilong mo na hindi mo pinapasok yung daliri mo. Wireless scratch. Sarap. Pinapa-vibrate mo yun eh. Dessert tayo kasi etong dessert natin medyo kailangan palamigin. Diba? Kailangan natin palamigin, pare. Gagawa tayo ng buko pandan. Ang ating palengke representatives, please. Last year, ano yung ginawa natin? Coffee jelly. Yan, coffee jelly. So ngayon, kumikita-kita na tayo ng konti. Diba? So upgrade tayo ng konti. Buko pandan, diba? So magsisimula yun syempre sa buko na ang tigas. sobrang fresh. Oo, sobrang fresh ang tigas. Last year pa sa freezer to. Magkano tong buko na to? 35. Isang buko lang to. Isa lang. Yun. Ano ang sinabi mo sa magbubuko para bigyan ka ng ganito karami? Pang salad. Oo. Kasi yung, ang tawag dito malakanin. Ito yung pang salad. Huwag kayong bibili ng malauhog. Kasi yung malauhog... May uhog na diri yun. Hindi, tsaka konti lang laman nun, pre. Yun yung masarap sa juice. Pero ito yung masarap sa salad. Tsaka marami... Ito, buko man to. buko man yan, si George. Tsaka, ito yung siguro mga 5 minuto na lang nyog na. Alam mo yun, di ba? Yun yung mas masarap actually. Next sa kailangan natin ay, ano to? Pandan. Pandan gulaman. Kahit di mo na sabihin, may nakasulat dito. Yan ay 20 pesos. Pare. Tama ba yun? 15 lang. 15 lang? Oh, what are you just saying? 15 lang? Bakit talaga ba? Ba't may 20? Nakalagay na 20 dito. Ewan ko, 15 lang binenta sa amin. Next na kailangan natin ay all-purpose cream. Magkano to? 78. 78. Nagmana. Oo, ito yung medyo mahal dito sa ano natin. Pero mas kailangan to eh. Para sa akin kailangan to eh. Next natin ay liver spread. Ay, ano pa na to? Ebap. Ay, ebap ba to? Oh, ebap. Pwede kayong gumamit ng condense. Pero para sa akin, okay na ako dito eh. Tapos aasukalan na lang natin. Mas mahal ba ang condense? Mahal lang ko. Mas mahal ang condense. Etong ebap na to, magkano to? 20 lang. 20 lang to. Okay, so magkano total ng ating buko pandan? 148. 148? Ang mura naman, oh. What are you savings, pare? So, ano pa man kailangan natin gawin? Gawin na natin itong ating buko pandan. Kung babasahin mo sa likod ng Mr. Gulaman, nakalagay dito 1.5 liters ng tubig. Yun yung susundin natin. Kasi gusto natin mas marami. Di ba? Ano tayo eh, binabudget natin eh. Pero kung gusto nyo mas makunat yung gulaman nyo, bawasan yung tubig, mga 1 liter. Pwede yun, pare. So, tubig na malamig at malinis. Promise yan. Actually, pre, no, kung talagang medyo nandun pa rin kayo sa 1,000 budget sa last year natin, gusto nyo gayahin yun, baguhin nyo yung dessert, gawin nyo yun, palitan nyo yung kape nito. Mas mura pa kasi wala nang kape, di ba? Kasi, technically, eto na yung buko pandan to, hindi lang to pandan eh, di ba? Nga pala, no, yun ko lang naisip. Nasan yung sabaw nung nung buko? Akin na kasi pwede natin gamitin yun. Yun yung oo. Tama sa buko to. Tama sa buko to. Tsaka masarap to eh. Parang may konting may konting lasa na yung... Mas matamis ang sabaw ng malakanin kaysa sa malauhog. Talaga ba? Totoo yun? Mas marami bang sabaw ang malakanin? Hindi, konti lang. Mas marami ang sabaw na malauhog? So sukatin uli natin. Gawin nating 1.5 liters. Gawin natin yan dyan. So eto. Sabi dito,
Ang nasusulat. Ang nasusulat sa likod ng Mr. Gulaman. Prepare 6 cups or 1.5 liters of hot water, not warm. Of water, not warm or hot daw. So, yung galing gripo lang, oo. In a casserole. The lesser the water, the firmer the jelly. Gradually sprinkle 1 sachet and stir until dissolved. Okay. Yan. So, hintayin lang natin kumulo tapos balikan nyo ako dito. Ayan, kumukulo-kulo na siya, pero sagarin natin yung kulo. Let us maximize the boil. Okay, so, wala. Patigasin muna natin to, tapos balikan natin mamaya. It is already hard. Diba? Anong ginagawa mo dyan na? Ma, naliligo lang, ma! Kuhain na natin to. Pwede nyo ilagay sa chopping board o pwedeng ganto-ganto na lang. Wala namang problema. Nangihingilo ako doon sa idea, teka. Pero bili na tayo bago, bungi-bungi na to. Sulit na to, pre. Karoay na yan. Oo. Actually, no? Sa totoo lang, medyo makunat-kunat pa ng konti to. Parang yung boksingero. Makunochi. Tangina, corny. Di lang kayo nakaisip, corny na. Tapos, lagyan na natin, buko masarap! Let's fruta buko, why not? Bahugbin. Kita natin to dito. Gamit na itong lalagyan na to. Oo. Aro. Pang ano po yan, pangalaman niya. Base talaga to eh. Oo. Uy, tapos yung buko natin na hopefully hindi pa malagkit at hindi na frozen. Oh. Ito yung masarap sa buko salad eh. Yung makahoy-kahoy, pre. Ano naman kayod ni Kuya? Gigil na gigil. Sinabi ata ni George eh, sagarin mo kuya ha, nagtitipid kami. Eh okay lang naman yung konting kahoy. Gusto ko yung pagkatas mo kayasin, pwede na maglinis sa taas na. Yeah. Ayan mo lahat yan. Wala. Mas mo kanawin kita. Uy, gagawin. Gago na Lindol? Uy, gago oo nga! Gagong lakas! Bakit may ilaw? Gagong lakas! Facebook! Cellphone ko! I-post nyo! Lumilindol! Oo, teka, ipopost ko yan. Dapat ako mauna. Hindi, ang daya mo, George! Gagi, Lindol. Okay, nakapag-post na ako. Gagong lakas nun ah. Lakas nun. Anyway, pwede na ba tayo magpatuloy? Let's call it a day. Kung pinigil ko kaya itlog mo. Wala tayong earthquake drill. Ang earthquake drill natin, cellphone. I-post nyo. Hindi na cover naman dito eh. Chismis cellphone and post. Sa camera, wala tayong ginawa. Wala. Dahil dyan, next year magko-conduct tayo ng first aid, tsaka fire and earthquake. Yan, okay. Hindi ako nag-post na umuulan pala. Ay, hindi, wag na. It is reasonable to think na meron kayong asukal doon sa inyo with pre-ants. Uy, no ants. So, para magumanda yung boses ko. Di Ayaw. ata natural. Lumindol kasi, umalis yung mga ano. Tama. Okay, so okay na to. Ito na yun, par. Actually, ang decente niyang tingnan, no? Di ba? Anyway, okay na to. Timplahan nyo na lang. And palamigin na lang natin to para mas masarap. Ang next nating gagawin ay isa pang klase. Lagi nyo na nakikita to, kaya bibilisan lang natin. Bibingka! Sorry. Lumindol. Lumindol. Ang ganda to binubuksan. Ang next natin lulutuin ay bibingka nga. At napakadali lang ito. Itong bibingkang to, ito yung pinaka-hack sa lahat ng hack. Mr. Palengke and Boy Palengke, come over here. Ito ang una nating ingredient sa ating hack bibingka. Sorry. Ito ang una nating ingredient, pare. Sasabihin nyo, hindi authentic bibingka to. Aba, hindi talaga. Sa air fryer nga natin lulutuin to, pare. Pancake mix, yung maliit lang, yung 250 grams. Ito ay magkano, Amedy? Nasa 35. 35. Gata! Magkano tong gata na to, Midi? 20. 20. Magkano itlog na to? 9. To, 18. Oo. Tapos, next natin ay... Hindi, itlog na maalat naman siya. Okay, itlog na maalat naman siya. Magkano to itlog na maalat? 15. Tapos, eto ba nasa costing natin to? Yung dahon ng saging? Talaga? Magkano to? 5 piso. Okay. Palagay ko, eto nagmamahal to magpasko eh. Palagay ko, baka mag 10 piso, pasok pa rin naman. It is still inside. Lagyan natin yan dyan. Lagyan natin to. Ito yung para sa akin magbibigay nung lasang hinahanap natin sa bibingka, yung gata eh.
Sarap. Grabe yung unang piga. Tapos, admittedly, kulang yung agats natin, pre. Dapat dito, hiningi mo pa yung pangalawang gata sana. Pero, kasi nga, ang binili natin yung nakagano na. Diba? Makakabili ka ba ng pangalawang gata? Hindi, di ba? Libre na yun. Hindi. Kapag nagpapiga ka. Parang kapiga ka. Yun. Kapag nagpapiga ka, kasama yung pangalawang gata. Pero kapag bibili ka nung nakabalot, hindi. Pwede ka humingi. Pwede ka humingi. Ayun, yung pala, di ba? Wala. Wala. Wala tayo. So, tubig na lang. Kasi karamihan din kinukuha. Kinakalat yung Tama. sikreto ng gataan eh. Wala naman nangihingi ng pangalawang piga. Ayan na nga. Haluin lang natin. Ito yung dahon na pinadaanan namin sa apoy. So, ang dahon na to went through the fire. Ikasa mo, nakakatawa yun. Yan. Salang na natin to. Ito yung air fryer basket namin. Kung wala kang air fryer, pwede kang mag-spend pa ng another 10 to 20 pesos sa uling. Panoorin nyo yung Bibingka content. bibingka content namin kung paano namin ginawa. Napakadali lang nun. Okay, kung wala talaga, kung ayaw mo, bili ka na ng bibingka. Bili ka na lang sa labas kasi mas mura pa, di ba? Salang na natin to. Tapos ang gusto natin mangyari dito ay tumigas muna ng konti yung taas. Oh, tingin ha. Sinabi kong tumigas ha. Para mailagay natin itlog na maalat at hindi lumubog. Tapos temperature ilagay natin sa 180. Magsimula tayo sa 15 minutes. Yan. So balikan natin mamaya. Maghihiwa muna ako ng itlog hanggang di pa lumilin doon. Tira mo, camera to. Uy, ang ganda. Yan. Pero basa pa siya. At gusto natin yun. Butasin natin ng konti. Yan. Papatagasin natin yan. Medyo isiksik natin ng konti para nakadikit talaga siya. I-ano natin doon sa mga basa-basa. Yan. Tapos salang na lang uli natin to. Tapos balikan natin mamaya. Lagyan pa natin to ng another 15 minutes siguro. Ayan. Okay na to, paro. Di ba? Dava. Actually, ang margarine, may nabibili sa palengke niya nakarepack. Pwede kayong gumamit ng butter dito. Gusto ko gamitin yun, dairy cream eh. Sarap yun eh. Alam mo yun, mas ginagamit kasi sa labas. Margarine talaga, di ba? Parang hindi naman natunaw. Parang wala nangyari nga. Masukal sa taas, tapos ibabalik nyo lang sa air fryer to. Para lang matusan ng konti. Pero basically, eto na yun, pre. Ang next natin gagawin ay isa pang dessert. At eto, mura kasi to, tsaka masarap. Recently, ginawa rin natin to. Hindi natin to ginawa last year sa budget. Pero sana ginawa natin. Pero hindi. Mabuti pala hindi natin ginawa kasi magagawa natin siya ngayon. Kasi isa to sa mura at masarap na dessert. At eto ay Maha Blanca. So, mga palengke representatives, please. Yan, tama. Yan. So, sa Maha Blanca, ang main ingredient talaga dyan ay mais. Okay, bago natin i-reveal yung presyo nito. Wala pa. Magkano ang, magkano ang dilatang mais? Na on the spot. Search mga online din, magkano ang dilatang mais? Kasi, mas mahal ng konti to. 47, okay. So, eto, mais. Magkano lumalabas to? 25 yan. Yan yung nagamitan ko ng ano. Nagamitan mo ng charm? 20 na lang yan. 25 talaga to, 20 na lang. Kailangan talaga pogi kayo pag namamalengke kayo, di ba? 40 na lang to. Okay, good. Gata. Magkano tong gata na to? 20. 20 isa. So, 40 to. Admittedly, konti tong gata na to. Konti yan. Mahal kasi gata, pre. Mahal kasi talaga siya. Babawi tayo sa dami ng mais. Kung tutusin, pwede nyo tanggalin yung isang mais, palitan nyo ng gata. Ang panglalait sa Maha Blanca ay hindi nangyayari sa gata. Nangyayari yan sa mais. Wala namang mais, pira-piraso lang, magkakagalit, di ba? Kapag punong-puno ng mais yan, medyo matutuwa yung mga Yun. Next na kailangan natin ay eto, cornstarch. Magkano tong cornstarch na to? Ito yung 10 pisong cornstarch. Okay. Kung tutusin, meron pa tayong cornstarch na tira mula dun sa isa, yung kanina. Ito. Tingin ko more than enough na to eh. Tapos ito hiningi namin to. Yung sapal. Ngayon ito. Kung bibili kayo neto, yung naka-plastic ng gata, 'di ba? Ito mga sapal, pwede mo bang hingin lang to? Pwede. Oo. Basta make sure sa taas kukuha, wag sa ilalim ha, kasi ito yung bago-bago pa 'yan, 'di ba? Yun, pwede yung hingin lang to. So, tinatapon na lang din 'yan eh. Tapos isa pang essential na ingredient diyan ay asukal. Pero it is reasonable to think na meron kayong asukal sa bahay nyo, pare. Ngayon, kung wala, medyo maluwag naman yung budget. Pwede kayong bumili, 'di ba? Anyway, with that said, lutuin na natin to. Uy, ganyan yan. Kailangan yan. Oo. Actually, maganda nga may buhok-buhok yung mais niya. Para wow, authentic. Organic. Pwede gusto ko ng bowl. Yung budget. Yan. Tapos, pakukuluan lang muna natin sa tubig to
para maluto yung mais and mapakatas pa natin ng konting lasa yung cob. Tapos balikan natin maya-maya. Pwede natin tanggalin to. Lagyan natin dito. Pre, ano na lang to? Margarine tsaka cheese powder na lang to. Gata, lagay na natin to. Hininaan ko yung apoy Ngayon, etong ano natin, maha natin, admittedly medyo matabang sa gata to. Pero again, tulad sinabi ko, bumawi tayo sa mais. Let us take revenge on the corn. Sa asukal, huwag masyadong marami, mahal di ba? Yan, tapos konting asin, yan, para lumabas yung lasa lalo ng mais. Tapos eto na, palaputin na natin. Pero kasi ganoon lang talaga kadali ang Maha Blanca. Hindi mo pa napapanood yung episode namin ng Maha Blanca. Ano bang ginagawa mo, di ba? Tapusin mo muna tapos panoorin mo yun. Yung Maha Blanca parang gusto kong gawin dito, pre, hindi yung sliceable. Gusto ko yung pudding-like. Parang ube. Parang gelatin. Ay, kagrabe. Okay na yan. Pero pare, usually, ang ano dyan, ang topping dyan ay yung latek. Medyo mahal yun. Kasi gata yun. Ito, tekla. Ito gagamitin natin, pre. Gagawa tayo ng tostadong parang desiccated coconut ba. So, kukuha lang tayo ni Re. Kahit wag nyo nang lahatin, pre. Toppings lang naman Pre, nga, no, tuyong-tuyo nga siya, no? Mahinang apoy. Ganyan-ganyan nyo lang talaga. Para kayong nagbubusa ng mani, pare. So, cut mo muna yan. Lutuin ko muna to. Ito na siya, pare. Yan. Ang bango niya, actually. Init, Sige natin dyan. Ay, napaka-authentic na itsura, Yun. Pero ang ganda niya, di ba? Yan, jiggly. Mamaya, titigas parang konti yan kapag lumamig, di ba? So, doon na tayo sa ating... Hindi ko pa alam. Cut mo muna. Ang nagsalulutuin natin ay, nakaraan kasi, last year, nag-Shanghai tayo. Tama. Yung Shanghai kasi, mura, madali, paborito ng lahat. Diba? So ngayon, gagawa tayo ng something to that effect, pero iba naman. Natutunan ko to kay Chef Tatong. Chef Tato. Oo, pare, kay Simple. At eto ay, pinsek prito, pare. Palengke consultants, please. Ang pinsek prito ay basically para siyang Shanghai lang din na ibang hugis. Ganun ba? Parang ganon. Oo, triangle siya ng konti. Mamaya may kita nyo. Ang mga kailangan natin doon ay ang mga sumusunod. Meron tayo ditong lenggini. Giniling natin ay, this is how much? 1/4. 1/4, 75 pesos. Next na kailangan natin ay yung mga kagulayan natin. Carrots. Etong carrots na to, tulad nung kanina, yung buo, 10 piso yon. Pero kalahati lang kasi yung gagamitin natin. Pero naka-costing to sa 10 pesos pa rin, pare. 10 pesos pa rin talaga. Bawang natin, naka-costing to ng magkano? At eto, tulad nung kanina rin, 5 pesos lang din isang ulo ng bawang, di ba? Pero ang gagamitin natin dito, mga kalahati lang. Sibuyas, magkano naka-costing to sibuyas? 10 pesos din, tulad nung kanina, di ba? Tapos, eto, singkamas. Eto yung pinaka-extender natin. Magkano tong singkamas na to? 10 pesos din. 10 pesos, okay. 10 pesos lang to? 20 na ba yan? 20 ba to? O, sige. Ballpen, please. Singkamas natin ay 20 pesos. Pachale-chale, Amerikana pa kayo. Malamang hindi natin gamitin lahat, pero kasi, hindi naman pwede mabili kalahati singkamas. Di ba? Next ay molo wrapper. Magkano to? 35 to. Okay. So, ang total nito recipe na to ay 180 pesos, di ba? So, with that said, simulan na natin to. So, andito na sa chopper natin yung bawang, sibuyas, yung carrots, lagay na natin. Yan. Tapos, singkamas. Again, kung wala kayo neto, chopin nyo. O kaya, tulad ng... Sabi ka sa'yo, Buo pa yung sibuyas. Ito nga sinabi ko, kung ayaw nyo nito, tulad ng, alam ko last year, ang ginawa natin doon, ginrater natin yung singkamas ata, di ba? Kung wala, edi chop nyo na lang na maayos, di ba? Ano ang problema doon? Additional time lang, pero ganoon talaga, di ba? Ang pagluluto ay labor of love, pare. It is reasonable to think na meron kang asin sa bahay nyo. And it is also reasonable to think na meron kang paminta. Lamutakan nyo lang mabuti kasi hindi lang naman yan para mahalo. Para rin lumabas yung lagkit ng karne, mabind niya ng konti yung gulay mixture natin. Kung titinan mo, pre, ayan, diba? Pre, ang dami nito kung ipapalaman natin, diba? O tara, halina't mag. Balot. Yun. So, kuha tayo ng palaman natin. Ang ganyan. Tapos, simple lang yung ginagawa ni Chef Tato kung di ako nagkakamali. Triangle lang naman ito. Sasara lang na ganyan. Ganyan lang yan, di ba, Bin? No.
Yan lang. So, plesim lang talaga. Ang hindi ko alam kung gaano karami to kapag naluto. Na malalaman natin sa pagbabalik pagkatapos ng mga mensahe mula sa ating sponsors. Bagong bayani! So, eto lang yung amount ng mantika na 25 pesos. Eto siya, pre. Ang dami niya. Dami natin nagawa, oh. Tapos, may sobra pang palaman, pre. Nakapatay yung apoy niya kasi feeling ko medyo uminit. Tapos habang nilalagyan natin siya ng hilaw na pinsek. Kasi hindi pa siya nakaprito eh. Pinsek pa lang siya. Diba? Ewan ko. Habang nilalagyan natin, lumalamig yung mantika. Okay naman siya. Hindi, okay naman siya. Pero gusto ko pang lutuin ng konti. Ayan. Medyo sumobra lang konti kasi napainit nga yung mantika natin. Pero laban pa rin yan, pre. Para pa siyang mas lalong dumami nung naluto kasi nagkakulot-kulot siya. Yan. Tapos, alam mo, ano sausawan nito? Yung tirang ketchup kanina, di ba? Kung meron kayo suka dyan, edi good, di ba? So, eto na yun, pare. So, isa na lang kailangan natin lutuin. O, tara, doon na tayo sa ating pansit palabok. O, bihis na, rolling na. Ang last dish natin kasi kailangan lagi ng pansit o spaghetti. Ganyan. Para mahaba buhay. Para mahaba ang pagdiriwang ng Pasko at maraming gastos. Eto yung mga ingredients natin, pare. 250 grams ni kimchi. Bawal lumabas. Magkano tong bihon na to, pare? Uy, magkano to? 20 yan? Sige, 20 daw to. 20 yung bihon natin. Giniling. Malamang ito pinakamahal. 50 pesos na giniling. Hindi mo sinabing 1/4. Ang sinabi mo 50 pesos. Okay. Labok, pare. Ito, hindi ko alam kung malamang meron naman sa ibang palengke nito. Pero ito ay durog na tinapa. Durog na tinapa yan. Malinam na, maalat. Magkano tong labok na to? 10 lang to. May pantakal siya. O, 10. Next ay atsuete. Siyempre, kailangan pula. Pag nakakita ka ng palabok na puti, sampalin mo yung nagtitinda, pre. 10. Tapos, ito. Shrimp cubes, pare. Kasi dapat hibe. Pero nor shrimp cubes na lang gagamitin natin. Magkano to? 7. Pare, okay. Tapos, bawang, 5 piso. Sang, magkano to? Actually, sobra-sobra to. Itlog. Oh, itlog na nakasalang na ngayon. Na George, scramble yung itlog mo. Ang itlog na niluto namin ay 3 piraso. Toppings lang naman to. Magkano yung 3 itlog? 27. Okay. 5 pisong cornstarch. Tama? Meron pa ba ako nakakalimutan? Wala na. Susindihan na natin to. It is reasonable to think na meron kayong mantika sa inyo. Konti lang naman. Lagay na natin si kimchi. Pwede lumabas, pare. Ang baboy natin. Ako na. Ha? Wala kami sinasabi, sir. Anyway, yung baboy, kailangan yung drug-drugin talaga. Para kumalat, pre. Baka may bola-bola dyan, di ba? Sayang. Ay, Ako sinuntok. dudurugin daw yung baboy. Kung wala si Ian dito, hanggang ngayon, hindi ko naiintindihan yun. Kailangan natin ng tubig dito. Ito na gamitin natin, pre. Kasi parang nang may starch na di ba? Oo. So, atsuete, para makulayan na natin to. Tapos, lagay na natin yung ating Knorr shrimp cubes, pare. Lagyan natin yan. Tapos, maglagay tayo ng labok. Tapos, yung konti, ititira natin pang toppings mamaya. Tapos, mula doon sa 5 pisong cornstarch natin, yung cornstarch and water mixture natin, pre. It is got, pare. Okay na to. Actually, goods na. O, tara, plating na tayo, pre. Pengin plato. Pati ko kakasya. O, yun, no? Extra. Oo. Tapos meron kami nakalimutan idagdag sa costing, pero pasok naman to sa total. Chicharon, 5 piso, 10 piso, okay lang. Pasok naman lahat yan, di ba? Ayan. Konting ano muna, spring onion. Kailangan to eh. Pili ko essential to eh. Ayun, no? Special. Oh, di ba? Oh, sa itlog, 3 yung inano namin dito. Pero baka 2 lang, ano na eh, sapat na eh, di ba? Pero napaka special thing na. Benta natin yung 700. Oh, di ba? Parang yung kilala ko. Hindi ko kala yan, daing hipon nun. Talagang sa amin niya inaano. Hindi, maraming hipon nga. Ito nga wala, di ba? Kasi budget. Yan! At eto na, pare, ang ating special palabok, pare. So, palagay ko, tapos na tayo sa kainan na, di ba? Ilatag na natin to ng makala mo na.
yung triangle niya, malutong. Tsaka ang sarap kainin kasi isa-isa lang. Ay, may kanin pala dyan. Kanin di kasama sa costing yan. Kung ikaw, kaya mong bumili ng 1.5 para sa Noche Buena, I think it is reasonable enough to think na meron kayong bigas sa bahay, pare. Ang ating chicken barbecue. Na could easily be pork barbecue. Diba? May tamang sunog-sunog siya, diba? Tsaka natutuwa ako dito na ano, talagang na sinama natin sa costing yung uling. Suka. Mag-ano ka. Kung gusto mo ako, yan. Huwag naman. Ano ko, ikaw? Iniisip ko na, na hindi kasi natin siya kinain right off the grill. Iniisip ko na medyo magiging pangit yung texture na, pero hindi. Pare, that is not the case at all. Talaga? So, malaman, nuto mo ko, ha? Tara dito. Tara dito. Nahiya ka, Pi. Hiram ka ng hiram sa akin ng foil ha. Ikaw mo. To. Ikaw mo to. Hiram ka ng hiram ng foil ha. Teka lang, Bin. Oh, yung pinsek. Tingin mo ko, bastos ka. Ay, teka mo na to. Oh. Totong. Oh. Ay, pinsek prito ko yan. 4-5 to, 4-5. 4-5. Okay? 3-8. Sige, 4-1. Panalo yung dalawa, pre. Panalo yung dalawa. At sobrang simple lang nung sa barbecue natin. Daming ketchup eh. Yun eh. Yun talaga yun eh. Di ba? Siguro ang next dito yung ating pancit. Yan o. Pero hindi tripid sa sauce yan. Di ba? May natrapang sauce dun eh. Di ba? Hoy, alik nga dito. Hindi, wag ka. Hindi pa tinitig mo namin. Dili ka dito. May itsura niya, no? Sarap, no? Sarap, di ba? Panalo. Yung kalamansi, bahala kayo. Lalagyan ko sana kasi di pala nakahiwa, eh. Di ba? Pero yung labok talaga ang ano. Tapos, yung ano natin, Nor Shrimp Cubes natin, syempre nakatulong, di ba? Andun talaga yung lasa. And siguro kung magdadagdag kayo ng konting budget, ang isasuggest ko dito, pre, durog na chicharon sa sabaw. Sa sarsa, durog na chicharon. Kung Diyos ko, dagdag ka lang 10 piso, eh. Laban na yun, eh, di ba? Na mula sa kalahating kilong karne, ang laki na lumabas. Pre, isa lang ulamin mo niya, solve ka na eh. Di ba? Nakita niyo naman yung amount ng nilagay nating breadcrumbs, plus may tubig pa to. Na medyo madidilyo talaga yung lasa ng karne. Pero this is good enough. Criticism lang sa recipe ko. Ngayon, medyo gumaang yung kamay ko sa asin. Medyo matabang siya ng konti, which can be easily remedied by sausawan. Diba? Embutido, maraming extender. Kung gusto mo na mas masarap na embutido at may budget ka, bawasan mo yung extender at dagdagan mo ng karne. Ganun lang kasimple, pare. Fake baked bangus. Na kung titignan nyo na may itsura, decent naman siya. Diba? Okay. Yung totoo, medyo kinakabahan ako yun sa dish na to. Parang nawala yung keso. Akala ko napunta lahat sa ilalim. Hindi pala, prinigo pala siya ng laman. Makeso pa rin siya. Ewan ko kung kita dyan, pero di, ayun o. Oh, kita mo yung, ayun o. Oh. Diba? Makeso pa rin talaga. Wait lang. Ang galing ha? Galing. Okay. Busog na ako. Ay, magde-dessert na ako. Pero ito na dapat itry ko. Pero uy, may bibingka. Pag tiningnan mo yan, medyo mukhang special. Ang kapal niya, no? Kumpara mo sa normal na bibingka, oh, di ba? Oh. Ano dito? Ano dito? Ikaw. Ano dito? Yan yung pinakamaan. Ano yung electric fan? Di ba? Gago legit. Di ba, no, pre, no? Ang galing, ha? Ang galing. Ayokong anuhin, pero parang mas masarap pa doon sa bibingkang ginawa namin sa episode na. Ewan ko. Ang sarap nito, pre. Lasa yung dahon, although not as much as I want. Konti pa sana, pero alam mo yun, pagbigyan mo, pre. Air fryer mo niluto eh, di ba? Oh, ba't may dumadaan? Peggy na naman. Peggy na naman yung vlog natin. Sumunta kay Derek Ramsey, sabi ko sa'yo. Uy, mahablang ka pala. Mahablang ka. Sorry. 8 putahe pala ang naluto natin sa 1.5. Grabe, no? Kaulit ka dito. Alam mo ba si Alvin ang like ko tinatawag? Alvin kasi, laking palengke yan. Yung mga mahablang ang ginagawa natin dito, magata, masarap. May tumatalsik pa, pambahay. Pero yung mahablang ka sa palengke, medyo maputla tulad niyan. Lasang kabataan natin sa palengke yan. Di ba, no? So, nakuha pa rin natin yung ano, yung parang pudding style. Pinalamig lang natin eh. Actually, nilagay lang namin sa rep to. Kasi, nilagay ko lang saglit sa rep kasi para tumigas siya ng konti. Nakalimutan ko na ipalabas. So, medyo lumamig siya. Pero,
Ang sarap pa rin. Sabihin mo sa akin, 4 na tao lang uubos yan. Yung buko panda nasa base yan. Masarap talaga yan. Wala na naman dapat nakakagulat dito sa buko panda na to. Hindi ka na magugulat. Basic na to eh. Wala na. Buko pandan na medyo mas matipid ng konti dahil walang condensed. Asukal, gatas, cream, di ba? Basic na Ang sarap! Ang sarap! Pre. Sorry. Grabe yung delay na ha? Sorry. Nagulat ako. Kasingan pa yung Hindi, pre. Ang sarap. Okay, I mean, wala namang mind-blowing na buko pandan na mangyayari sa buhay mo. Ang buko pandan ay pandan jelly, buko, tsaka kahit anong dairy product, tsaka konting tamis. Yun lang eh. Buko pandan ang isa sa mga pinaka-inoffensive na dessert na pwede mong lutuin. Sinabi sa akin ni Alvin na magluto nga uli kami ng ganito. Tapos sa pagdesisyon na namin, na ang budget namin ay 1.5. Sabi ko, mga tarungan ba yung 1.5? Hindi ba over yon? Tapos naalala ko kung gaano kahirap gawin yung 1,000 episode. Ang hirap nun, pre. Nahirapan ako doon. Nahirapan talaga ako doon. Naiintindihan ko na marami sa mga kababayan natin nasa parehas sa sitwasyon na kailangan, ito lang meron ako pero kailangan kong mapasaya ang pamilya ko. Di ba? Bilang isang family man na ang motivation ko talaga para magtrabaho ay mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko. Gets ko yung struggle na hindi, papakahirap ako para sa pamilya ko. Pero kasi minsan talaga, pre, parang gagaguhin ka na lang ng buhay eh. Lahat ng gawin mo, lahat ginawa mo tama. You are trusting the process. Wala kang tinatapakang tao, wala kang niloloko. And yet, parang ang hirap-hirap pa rin ng buhay. May ganun eh. Naiintindihan ko yun, kaya namin ginagawa tong mga gantong bagay. And sabi ko kay Alvin, kaya nag 1.5 tayo ngayon, siguro ang dahilan natin dito ay, siguro maganda yung naging taon mo. Nagkaroon ka ng konting budget. Nadagdagan mo ng 500. 500 is a lot. Kung ilalagay mo sa yun, sa 1,000, 50% yun, pre, dinagdag mo. Ang laking bagay nun. Sobrang laking bagay nun. And ang gusto ko talagang mangyari dito is makagawa ng pagkain na minimal compromises. Yung makakapagbigay ka pa rin ng joy na hindi mukhang tinipid. Hindi lasang tinipid, di ba? Disente. Hindi lang basta disente. Masarap at proud kang ihanda. Pare, hindi natin kailangan gumastos ng malaking-malaki para magsaya. Pucha, alam mo yung flex dito? Alam mo yung yabang dito? Mga anak, kain na tayo, Noche Buena na. 1.5 lang yan. Yun yung mayabang doon. I-reveal mo sa huli yun. I-reveal mo. Sarap, no? O, siyempre, mga anak mo nagpapasalamat sa'yo. Daddy, ang laki ng ginastos mo sa Noche Buena natin. Daddy, hindi ba mahal to? Anak, 1.5 lang. Oh, magugulat ngayon yung mga anak mo, di ba? I love you all mga anak. Merry Christmas sa inyo lahat. Sana nakatulong kami para mas maging masaya ang inyong Pasko. And ano pa pang kailangan gawin? Halina't kumain, pare. Atak, tara. Atak, kain. Gago masarap.